Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ang balita ngayon. Title, Claire Castro, Question kung kaya bang mamuno ng Vice Presidente bilang Pangulo. Nagtatanong si Palace Press Officer Claire Castro tungkol sa kakayahan ni Vice Presidente Sara Duterte na mamuno bilang Pangulo sa mga susunod na taon sa gitna ng nagpapatuloy na impeachment trial. Tanong ni Castro, sabi niya, kaya ba ng Vice Presidente na mamuno bilang Pangulo sa mga susunod na taon? Aniya, mahalagang masuri ng taong bayan kung ang susunod na maaring mamuno sa bansa ay karapat-dapat at handang magsilbi para sa kapakanan ng sambayanan. Dagdag pa niya, bahagi ng kasalukuyang impeachment trial ang pagsusuri sa magiging liderato ng bansa at sa kakayahan ng isang opisyal na maaring humalili sa pinakamataas na posisyon sa pamahalaan. So, okay lang naman yan. Nagtatanong si Auntie Claire, pwede nating sagutin. Kung ako ang sasagot niyan, Auntie Claire, kayang-kaya ni VP Sara manapak ng mga opisyal sa gobyerno na walang awa sa mga mahirap. Meaning, yung kanyang tapang at malasakit na ipinakita niya noong 2011, nung sinapak niya yung sheriff, na hindi man lang sumunod sa usapan na idili lang ng ilang oras yung pagdimulis para kausapin ni Mayor Sara ang mga apektadong pamilya para hindi magkagulo. Hindi naman sinunod ng sheriff kaya sinapak niya. To me, that is a sign that the Vice President is able to lead. Yung tapang na ganun. Kasi itong Pangulo natin ngayon, akala ko, like father, like son. Kasi marunong, magaling yung Marcos Sr. World War II veteran, nagdaan ng mga maraming pagsubok. Medal of Valor awarded. One of the best president we ever had. Of course, hindi siya perfecto, yung Marcos Sr. Kaya lang ako kasi nasaksihan ko, yung magagandang nagawa ng Marcos Sr. Ang daming mga infrastruktura, kalsada, tulay, hospital, hanggang ngayon napapakinabangan. Lalong-lalo na yung pagpapatayo niya ng mga state colleges and universities. Kaya kaming mag-asawa, forever kaming nagpapasalamat sa Marcos Sr. Dahil hindi kami makapag-aral sa kolehiyo dahil pobre lang kami. Merong Don Mariano Marcos Memorial State College na naitayo sa Bacnotan, La Union. Doon nga, excuse me, doon kami nag-aral na mag-asawa. Scholar kami doon. Kung maalala ko, bayad namin doon, may konting bayaran, sa isang semester, parang tuition fee, parang 50 pesos ata. 50 pesos ang bayad namin sa bayad, malala ko bayad ko sa isang semester. Yan lang. Mga miscellaneous siguro yun. Mga, basta ganun. Kaya kaming mag-asawa, kahit hirap na hirap kami sa buhay, nakapagtapos kami ng kolehiyo, at ganito na kami ngayon, utang namin yan sa Marcos Sr. Hindi yan maalis sa aming mag-asawa. Kaya akala ko, nung kumandidato ang Bongbong Marcos Jr., ito, kaya niya ito. Kanong kaya? Yung decisiveness, leadership ng ama, malayong-malayo siya. Kabaliktaran. Mahinang leader. Ito ngayon. Tama si Tatay Digong natin. Sayang, hindi tayo naniwala kay Tatay Digong na nag-warning na mahinang leader yan. Huwag niyo akong sisihin.
Pagdating ng panahon na, bahala kayo, botohan nyo kung gusto nyo botohan. O, binutuhan natin. So, ano ngayon? Ito. Sobrang bait ang Pangulo, which is not good. Kaya, kung kakayahan lang mamuno si VP Sara, I can 101% say yes. Kakayahan. Tingnan nyo ang Davao ngayon. Oh, debt-free. Wala nang utang. Dahil nung nag-mayor si Mayor Inday Sara, ang kanyang palisiya is walang utang. Kung anong income lang natin, yan lang ang ating gastusin. Kaya unti-unti, nabayaran ng utang kasi yung magandang fiscal management. Insurgency. Nilabanan niya ang insurgency sa Davao. At ngayon, insurgency free ang Davao. Disiplina. Lahat-lahat na. Kaya ang Davao ngayon, one of the most progressive cities, not only in the Philippines, but throughout Asia. Nangunguna sa mga surveys. Most cleanest. Ano pa? Most peaceful. Hindi na basta ang ranking ng Davao mataas. Mga investments ngayon. Sa buong bansa, bumabagsak ang investments. But Davao, pinupuntahan ng mga negosyante. Bakit? There are good things happening in Davao. And that is yung leadership. Of course, mga Duterte. Nagsimula kay Tatay Digong, VP Sara, at ngayon kay Baste. Kaya kung kakayahan lang mamuno, agree ako niyan. So, Auntie Claire, nagtatanong. Ang tanongin mo, Auntie Claire, ang iyong amo. Anong kakayahan niyang mamuno? Be? Bakit negative ang kanyang mga rating? Yes! Masipag ang Pangulo. Kaya lang yung sipag niya, hindi nararamdaman ng taong bayan. Kaya, mahiya naman kayo. Kung kami magsalita, mahiya naman kayo. Dahil negative ang inyong rating. Pinakamababa. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Na anak ko sa balay sa natabangan na mo og yero. So muna ni ang itsura sa iyang atop, muna ni ang kadako sa buslot, og muna sad ni ang kagkaluag. O makita gyud nato nga karaan na gyud kaayo og ulanan na gyud og muulan. Tungod sa kadugayon na sa iyang atop, ingani na gyud ang itsura. Ug mo na ni ang yero nga among ginahatag nga ilang ipuli karon sa ilang atop nga nabuslot na. O karon na atupan na gid tong balay ni ate nga kuan na buslot na kaayo. Kita gid nato nga napulihan na tong mga buslot. Salamat sa Ginoo kay ang akong napulo na ka tuig nga sin nga mga buslot na karon. Nagpasalamat ko kay naayuhan na gyud na hinabangan ko. Salamat kaayo sa naghinabang sad ug sa tanan nga nagkuan ani nga nagdala sa kuan sin. Salamat kaayo sa tanan Salamat kaayo. nga kuan kuan pa nga
Ni nga kuan nga ang tanan nga kan matabangan sa aning hinabang. Salamat kayo. Salamat.